Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang Ating Pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Ruel Payo Jr. Ibibigay ko po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po, good day po sa inyong lahat, mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig. Isang kagalakan po na kayo po ay makasama po namin muli sa atin pong pag-aaral po ngayon. This is part 2 of lesson number 16 and we are so excited and privileged na kayo po ay makasama po namin. So stay back lang po kayo dyan, tune lang po kayo mga kapatid, mga minamahal po namin mga kaibigan. And welcome once again. Please do subscribe and share po sa ating online ministry po na ito nang sa gayon po ay mas marami pa pong mga kapatid at mga kaibigan natin, lalo higit po mamahal niyo sa buhay ang makapakinig ng mga salita na nabumula sa Bible at sa ng Panginoon. So once again, welcome po mga kapatid. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral ay manalangin po muna tayo. Dakila po naming Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po at muli nyo kaming binigyan ng pagkakataon na makapag-aral ng inyong salita. Salamat po sa pagsama at gabay sa amin sa araw-araw. Basbasan nyo po ang aming mga labi ng ang lahat po ng salitang lalabas sa aming mga labi ay mula sa inyo. Maging pagpapala po ang mga mensahe na aming maibibigay sa aming mga tagapakinig at kanilang mga pamilya at may apply po sana nila itong matututunan nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Nilalapit po namin sa inyo ang aming mga suliranin, ang mga challenges na pinagdadaanan. Kaya po ang nakakabatid sa mga ito, tulungan niyo po kami at gabayan sa lahat ng aming mga plano sa buhay. Salamat po sa mga pagpapala na kaloob niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming maging good stewards ng blessings na ito. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at kalwalhatian. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Natalakay po sa nakaraang pag-aaral kung sino ang halimaw at ang description nito. Napangalanan po na ito ang papacy sa Rome. Alinsunod sa utos ng Diyos na parangalan ang lahat ng tao ayon sa 1 Peter chapter 2 verse 17. Gusto ko pong kilalanin natin ang papacy para sa kanyang maraming mabubuting gawa at gawain. Ang kanyang mga ospital, ang mga bahay ampunan, pangangalaga sa mga mahihirap, mga tahanan para sa hindi kasal na ina, at pag-aalaga sa mga matatanda ay hinahangaan ng lahat. Siya ay matapat na papurihan sa maraming bagay, ngunit tulad lang lahat ng mga organisasyon, nakakagawa din siya ng mga mabibigat na pagkakamali. Tinukoy ng Diyos ang ilan sa pagkakamaling ito sa pahayag. Ang Panginoon na mapagpala sa atin kung minsan ay kailangan gumawa ng hakbang para parusahan at ituwid ang mga pagkakamali. Natalakay din natin ang tungkol sa God's seal or mark. Ito ay ang Sabat na siya ring kumakatawan sa kanyang banal na kapangyarihan, mamahala bilang manlilikha at tagapagligtas. Ang tunay na pag-iingat ng Sabat ay nangangahulugan ng isang tao ay isinuko ang kanyang buhay kay Heso Kristo at handang sumunod saan man patungo si Jesus. Ang simbolo, tanda ng otoridad at kapangyarihan ng Diyos ay ang kanyang banal na araw ng Sabat. Napag-aralan din natin ang simbolo o marka ng authority ng papacy. Inamin ng Catholic Church na binago nito ang Sabat sa linggo at halos lahat ng simbahan ay tinanggap ang bagong banal na araw. Kaya naman, inaangkin ng papacy na ang linggo bilang isang banal na araw ay tanda o simbolo ng kanyang kapangyarihan at otoridad. Ito ay makikita sa libro na A Doctrinal Catechism, FRS number 7, 3rd American edition, Revised New York, Edward Dunningham and Brothers, 1876, page 174, na sinulat ni Stephen Keenan. Para sa buong detalye, pakibalikan po ang naging pag-aaral ng nakaraang episode sa Lesson 16, Part 1, The Mark of the Beast. Sisimulan na po natin ang pag-aaral sa Part 2 ng ating leksyon. Sa ikalimang tanong, paano tatangkain ng sino mang may mabuting budhi na baguhin ang banal na araw ng Diyos? Pastor? Ayan, mga kapatid, sa pagpapatuloy po natin pong pag-aaral, ay nais ko pong sabihin bilang introduction po mga kapatid before answering the fifth question
Kung niyo po napansin sa introduction po ng part 2 po na ito, ay binanggit po ni Ma'am Lorraine, mga kapatid, na ang maganda po ang adhikain or mga programa na pinaggagawa o pinagkakaloob ng Holy Roman Catholic Church. Meron po sila mga orphanage, kahit po sa mga matatanda, home for the aged, etc., etc. They are doing good. We are not attacking those things na kanila pong ginagawa mabuti para po sa kanilang kapwa. However, what we are exposing and what we are revealing from the Word of God and from the history, kung ano po ang stand ng kanilang belief and how they claim authority above the Bible. Doon po tayo, mga kapatid, papasok na issue sapagkat wala pong mali sa kanilang ginawa, wala pong mali sa kanila pong mga programa to bless humanity. In fact, I myself, mga kapatid, I really love the spirit and the passion of ng mga missionaries po nila, lalo higit po si Mother Teresa na nag-mission all throughout the world. Napakaganda po ng kanya pong spirito sa pag-mission, mga kapatid. However, kasi kung niyo po naalala, mga kapatid, hindi po enough na sincere ka sa iyong faith, sa iyong pinabibilangan, kasi you can be sincerely wrong. Okay? What we are exposing once again ay yun pong claim ng Roman Catholic Church na sila po ay mas above ang kanilang authority rather than the Bible. And we don't believe that, mga kapatid, because the Bible is the standard of our faith. And there is no group of people or people na mas above ang kanyang authority in the Bible. Kasi po ang Bible, ito po ay Word of God. Kung yung pong babalikan sa ating pong unang topic, mga kapatid, or pangalawang topic dito po sa ating pong programa, ating pag-aralan. Now, to answer the fifth question, paano nga po ba naman na how could anyone in good conscience attempt to change God's holy day? Ito pong sagot, mga kapatid. We ask the papacy. Tinanong po, mga kapatid, ang papacy sa isa pong aklat. Okay po, ang aklat ay ipopost po ni Ma'am Lorraine, mga kapatid, dito po sa video po na ito, ang link or ang description po ng book. Sabi po nila, did you really change? Someone asked the papacy, did you really change Sabbath to Sunday? Ang sa kanila pong sagot, mga kapatid, yes, we did it. It is our symbol or mark of authority and power. Itanong po ulit, how could you even think of doing that? Well, it's a pertinent question. The question the papacy officially asked Protestant is even more pertinent. Ito po kanyang sagot. You will tell me that Saturday was the Jewish Sabbath, but that the Christian Sabbath has been changed to Sunday. Talagang kiniklaim po nila, mga kapatid, na talagang sila ang authority na nag-change ng sacredness ng Sabbath into Sunday. Okay? Change. But by whom? Who has authority to change an express commandment of the Almighty God? Inyo po malala, mga kapatid, sa Daniel chapter 7 verse 25, yung little horn ay ang kanyang description, he tries to think and he really did change the times and the laws. And this is, mga kapatid, this is the revelation of that. This is talagang the application of that. The group or the people inside the church who really changed the commandment of God, which is the fourth commandment, remember the Sabbath day, is no other than the system called the papacy, mga kapatid. So they really claim, hindi po nila tinatanggi po yun, they really claim about that. Again, sa mga kapatid po namin, mga kaibigan namin na mga hindi po namin kapananampalataya, if you are belong to that church, please do inquire sa inyo po mga leaders, sa inyo po iglesia, sa inyo po mga pari. They really, they are the one well-versed of the history of your church. Bilang isang Roman Catholic, mga kapatid, they really know the history and they really claim na may power ang church ng Roman Catholic over the Bible. And we don't believe that. The Bible don't espouse that idea po, mga kapatid, because only God is Almighty and He never changed, the Bible told us. So, when God has spoken and said, thou shalt keep holy the seventh day, who keep holy the seventh day, who shall dare to say nay, thou mayest work and do
all the manner of the world business on the seventh day, but thou shalt keep holy the first in its stead. So this is a most important question which I know not how can answer. You are a Protestant and you profess to go by the Bible and the Bible only. And yet it's so important a matter as the observance of one day in the seventh as a holy day. You go against the plain letter of the Bible. So ito po dialogue mga kapatid between akin lang po siya summarize between the papacy and the Protestant churches. Kasi sabi po ng Roman Catholic Church, kayo nag-protest sa amin, however, you still keep the first day of the week as holy, which is Sunday. Ay sabi po sa kanila ng Roman Catholic Church, if you really want to protest against us, keep the Sabbath day. Okay? Kasi kung hindi niyo ikikip ang Sabbath day, magkaparehas lang po tayo. Okay? So, ito po yung libro mga kapatid na tragically both Catholicism and Protestantism stand in error for rejecting God's Sabbath day. They both reject. The Protestant Church, yes, we claim as an Adventist mga kapatid, we are also one of those Protestants na tumitilig sa doktrina ng Roman Catholic Church. And we as an Adventist is the complete package of Protestantism. Bakit? We just not reject the other beliefs ng Roman Catholic Church. Hindi wala pong mga rebulto ang aming pong iglesia. And we also don't believe the holiness of the first day. In compare po sa mga ibang Protestant church, yes, wala silang mga rebulto sa kanila pong mga tahanan. Yes, wala po silang sign of the cross. Yes, marami po silang difference sa Roman Catholic Church. But since they also observe the first day, sabi po ng Roman Catholic Church, magkakaparehas lang tayo. Okay? Parang ganun po ang gusto po ipahiwati po ng Roman Catholic Church. Ito po ay libro mga kapatid please read this book. Ito po ipopost po sa link po na ito. Dito po sa link ng video po na ito or iproject po ni Ma'am Lorraine po sa while inserting before the sixth question po. Ito po yung libro na ang title po ay Library of Christian Doctrine. Ang topic po ay Why Don't You Keep Holy the Sabbath Day? London, Burns and Oates, Ltd. or Limited. Page 3 and 4, mga kapatid. So, again, hindi po basihan ang sincerity when believing or when studying the Word of God. Okay? So, mga kapatid, yun po ang ating pong sagot sa ikalimang tanong. Salamat po, Pastor. Sa ika-anim na tanong, ano ang mataimtim na babala ang ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang batas at sa kanyang sign o mark? Pastor? Mga kapatid, listen to this. This is a very solemn warning. This is a very serious. When we say solemn, this is a very serious. We need to take action or we need to take attention of this warning. Okay? Meron pong mga ilan mga kapatid na solemn warnings ang Panginoong Diyos na kanya pong binigay sa kanya pong kautusan bilang tanda niya at not receiving the mark of the beast on the other side. Number 1, God warns religious leaders against causing people to stumble by saying that some commandments do not matter. Ito po ina-address niya po sa mga leaders ng iglesia, sa leaders po ng inyo pong church, ang mga pare po ninyo, mga madre po ninyo, mga pastor po ninyo, whatever church you are belong. Ang Panginoon po sa Malakias chapter 2 verse 7 to 9 ay meron po siyang warning po. And let me read to you mga kapatid, Malakias chapter 2 verse 7 to 9. Dito po pagkakabanggit. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig. Sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit kayo'y nagsilihis sa daan. Inyong itinisod ang marami sa kautusan. Inyong sinira ang tipan ni Levi, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Verse 9, kaya't kayo'y ginawa ko ng manghamak at pinakamababa sa harap ng buong bayan ayon sa hindi ninyo pagkaingat ng aking mga daan, kundi tumanggi kayo ng mga pagkatao sa kautusan. Mga kapatid, warning po ito sa mga leaders po ng church. We are supposed to be, I as a pastor of one of the pastors of the Seventh-day Adventist Church, I have the solemn responsibility to preach the word of God, nothing but the truth. Not my authority, not my extra knowledge from commentaries, but only the Bible, mga kapatid. Dapat po ang Biblia. So, if your leaders are not doing this, something is wrong. If your leaders
if you question your leaders why they are doing that and they don't give you an answer po mga kapatid sa inyo po mga inquiries, then something is wrong. You need to think the other way around po mga kapatid. The Bible is the authority, not the leaders of your church or neither your church. Pangalawa, okay, sabi po ng Panginoong Diyos, as part of the solemn warning po niya mula sa kanyang kautusan, God warns people who want their minister to preach smooth fables rather than the truth about His law. Babasahin ko po sa inyo mga kapatid, dito po sa aklat po ng Isaiah, meron pong warning po ang Panginoong Diyos, and listen to this. This warning is very important para naman po ito mga kapatid sa mga minister na nagpipreach. Po, Isaiah chapter 30 verse 9 and 10. Sabi po ni Prophet Isaiah mga kapatid, sapagkat mapanghimagsik na bayan, mga sinungaling na anak, mga anak na hindi didinig ng kautusan ng Panginoon, na nagsasabi sa mga taga-kita, huwag kayong kumita at mga propeta, huwag kayong manghula sa amin ng mga matuwid na bagay, magsalita kayo sa amin ng mga malubay na bagay, manghula kayo ng mga mandarayang bagay, mga kapatid. Kasi ito po ay a story po of the Israel na nung sila po ay nag-downgrade into wickedness, mga kapatid. May mga tao po kasi na ayaw nilang pinipreach sila ng masakit. Kaya maraming sabi, Pastor, please, pwede ba wag ka na mag-preach about sa topic na yan kasi nasaktan kami. Mga kapatid, I'd rather to preach hurting truth rather than comforting you with a lie. So ito po yung warning po mga kapatid sa amin ng mga preachers na huwag kaming magpatawa sa pulpito, huwag po kaming mag-cater sa mga mali. Mga kapatid, nagkamali ka ba? Okay lang yan. May kasalanan ka ng pangangalo niya, okay lang yan. No, it's not okay. Okay? If our leaders in our church do not teach holiness and following God's commands, which is the way na tayo po ay magiging banal, na mga kapatid, something is wrong. Hindi po entertainment house ang atin pong iglesia. Ang atin pong iglesia ay hospital ng mga may sakit, na mga makasalanan. In other words po mga kapatid, talagang pupunta tayo ng church para tayo ay po ma-rebuke sa atin pong magkakamali. Hindi po clubhouse ang church na para tayo ay tumawa and afterwards, pag tayo po tinanong, kamusta ang church? Wala, tawa kami ng tawa. Ang galing namin speaker, tawa kami ng tawa. Hindi po preacher yun, clown po yun mga kapatid. Okay po? And next, warning po ng Panginoong Diyos. God warns His people about hardening their hearts against the truth of His law. Ito po binanggit mga kapatid sa Zechariah. Akin pong babasahin po sa inyo. Zechariah chapter 7 verse 12. Ito pong pagkakabanggit mga kapatid. Oo, kanilang ginawa na parang batong diamante ang kanilang puso upang huwag magsidinig ng kautusan at ng mga salita na pinasusugo ng Panginoon ng mga hukbo sa pamamagitan ng kanyang espiritu ng mga unang propeta, kaya dumating ang malaking puot na mula sa Panginoon ng mga hukbo. Mga kapatid, nakakalungkot. Talagang pinapatigas po nila ang kanila pong mga puso, and which na hindi po dapat po gawin natin. So please, do not harden your hearts. If you happen to watch this video at na-realize nyo po na mayroong susunod na mga belief na out of this biblical truth, para bagang tradition nilang yung sinusunod ko, mga kapatid, think it once again. Sino po atin pong susundin? Ang tradition ng church or ang Biblia, mga kapatid? Again, let me remind, please, the Bible told us in Zechariah 7 verse 12, huwag po natin patigasin natin po mga puso. If we were rebuked, if we found truth na nagmumula sa Bible, mga kapatid, think it, mga kapatid, for how many times, and open your hearts for the indwelling of the Holy Spirit. Okay po? Ang sabi po dito, sa pang-apat po mga kapatid, God states that the upheaval or tragedy, problems, and woes of earth come because people refuse to follow His laws and have even tried to change it. Nakakalungkot po mga kapatid kasi ang atin pong church or maging ang ating pong bayan ay sinumpa ng Panginoong Diyos. Bakit? Kasi sa patuloy na rebellion na ginagawa ng kanyang bayan. Ito nga po ang sabi po sa Isaiah 24 verse 4 to 6. Isaiah 24 verse 4 to 6. Ito po pagkakabanggit. Ang lupa ay tumatangis at nasisira. Ang sanlibutan ay nanghihina at nang lalata.
Ang mapagmataas na bayan sa lupa ay nanghihina. Ang lupa naman ay nadumhan sa ilalim ng mga nananahan doon sapagkat kanilang sinasalangsang ang kautusan, binago ang alituntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa at silang nagsisitahan doon ay nangagsumpungang salarin. Kaya't ang mga nananahan sa lupa ay nagsunog at ay nangag-ilan ang tao. So mga kapatid, talagang sinumpa po ng Panginoon every time that the people rebelled against God. Every time they continually reject His laws, ang Panginoon po ay nagwi-withdraw ng kanyang love. Yes, God loves them, but because people continue to rebel against God, ay hindi po ang favor ng Panginoon mga kapatid ay nasa tao always or forever. Kasi ang judgment naman po ng Panginoon, ang kanya pong papairalin mga kapatid, because God is God of love, at the same time He is a God of justice, mga kapatid. So, God warns religious leaders who refuse to preach the prophecies at the end time. May warning po ang Panginoon mga kapatid against sa amin po ng mga preachers. Ano po ang kanyang warning mga kapatid? Okay, very solemn. Kanina, yun pong leading as a church, dapat po ay patuloy na i-preach ang truth. Okay? Ito po ang warning pa mga kapatid. Isaiah 29 verse 10 and 11, ganito po pagkakabanggit. Sapagkat inuhulog ng Panginoon sa inyo ang diwa ng mahimbing na pagkakatulog at ipinikit ang inyong mga mata na mga propeta at ang inyong mga pangulo na mga tagakita ay kaniyang tinakpan at ang lahat ng pangitain ay naging sa inyo'y gaya ng mga salita ng aklat na natatatakan na ibinibigay ng mga tao sa isang marunong bumasa na sinasabi, iyong basahin ito, sinasama ko sa iyo at kaniyang sinasabi, hindi ko mabasa sapagkat natatakan. Ano pong point doon mga kapatid? If ang leaders po sa inyong iglesia, including myself mga kapatid, kung hindi ko na po pipreach yun pong prophecies of the end time, na ang Panginoon ay malapit nang dumating, magsisisi tayong lahat mga kapatid. I mean, let us repent all together. If there is no preaching about repentance of sin sa inyong pong iglesia, na patuloy pong binibaby-baby inyong pong mga darling sins, at hindi po kayo nire-rebuke mga kapatid, something is wrong with that church. Because Christ and the Bible commands us to preach the prophecy. Ang mga pangyayari sa kasalukuyan, mga prophecy na tutupad, ay atin pong i-preach. Now, I praise God na ito pong pinapakinggan po ninyong programang ito ating pag-aralan. We preach the prophecy mga kapatid. Not just prophecies of the Old Testament, but prophecies in this end time po. Sapagkat kailangan po itong ibanggit, kailangan po itong ituro, sapagkat ito po ang hudyat ng Panginoong Hesus ay malapit na pong dumating. And lastly, na warning po ng Bible mga kapatid, God warns that leaders who teach there is really no difference between sacred things such as God's holy Sabbath and common things such as Sunday. Okay? Ito po yung binabanggit po sa Ezekiel 22 verse 26 po mga kapatid and verse 31. Ganito po ang pagkakabanggit. Listen to this mga kapatid, kasi this is very important. This is about Sunday and Sabbath. Okay, verse 26. Ang mga saserdote na yaon ay nagsigawa ng pangdadahas sa aking kautusan at nilaspastangan ang aking mga banal na bagay. Sila'y hindi nangaglagay ng pagkakaiba ng sa banal at sa karaniwan o kanilang mang pinapagmuni-muni ang mga tao sa marumi at mga sa malinis at ikinubli ang kanilang mga mata sa aking mga sabath at ako'y nalapastangan sa gitna nila. Verse 31, kaya't aking ibinuhos ang aking galit sa kanila. Aking sinupok sila ng apoy ng aking puot. Ang kanilang sariling lakad ay aking pinarating sa kanilang mga ulo. Sabi ng Panginoong Diyos, mga kapatid, galit ang Panginoon sa mga hindi nagtuturo ng kabanalan, lalo higit po ang araw ng Sabbath. So if your church, including your church leaders, are preaching the Sunday instead of the Sabbath day, now the Bible told us, not me mga kapatid, the Bible told us
galit ang Panginoon sa kanila. Kasi po, mga kapatid, sa binasa po natin sa Ezekiel 22, verse 26 and 31, God wants His leaders of the church to preach the holy Sabbath day and not the other way around, or not even the Sunday. Salamat po, Pastor. Sa ikapitong tanong, ang pahayag, chapter 13, verse 16 ay nagsasabi na ang mga tao ay tatanggap ng marka ng halimaw sa noo o sa kamay. Ano ibig sabihin nito, Pastor? Mga kapatid, dito na po tayo sa medyo pinaka-heart natin pong pag-aaral po, mga kapatid. Ano po, sa topic po about mark of the beast. Ano nga ba ito? Again, the mark of the beast, okay, na binabanggit po sa Revelation 13 verse 16 ay hindi po ito about sa bakuna, sa vaccine. Hindi po, mga kapatid. Hindi po about ito sa barcode sa binibili ninyo. Marami kasi mga conspiracy theories na nagtuturo po ng gano'n. No, mga kapatid, the Bible does not espouse those ideas. But the Bible is teaching, yes, biblical truth about the mark of the beast. Question, what is this mark of the beast na matatanggap daw po ng tao sa kanila pong mga noo or sa kanila pong mga kamay? Now, the forehead represents the minds. According po sa Hebrews chapter 10 verse 16, ito po pagkakabanggit, mga kapatid. Bakit sa noo? Ito ang tipang gagawin ko sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Mga kapatid, bakit sa noo? It's because God wants His people na, ano daw po, tumanggap ng kanya pong seal sa kanila pong mga noo. However, bakit magkakaroon po ng mark of the beast sa forehead? Kasi po, they continually reject sa kautusan po ng Panginoong Diyos. So, do you see the logic here, mga kapatid? Bakit sa noo po itatatak po yung mark of the beast? Again, hindi po ito 666. Po kayo tatatuan sa noo ng 666. But magkakaroon po ang isang tao ng mark of the beast sa kanya pong noo, indicating na ang taong ito ay patuloy pong nagre-reject sa kautusan ng Panginoon. Nais ng Panginoon, sa verse 16, ulitin ko po, mga kapatid, nais ng Panginoon na isulat po sa atin pong mga puso at sa atin pong pag-iisip yung kanyang kautusan. Pero, since ang tao ay may kalayaan na i-reject ito, and if that person continually reject the leadings of the Holy Spirit and the writings of the Holy Spirit sa kanya pong mga puso, sa kanya pong puso at sa kanyang isipan, then and only then, ang tao ay unti-unting tumatanggap ng ng mark of the beast sa kanya pong noo, mga kapatid. Okay? Ano pa po? A person will be marked in the forehead by a decision to keep Sunday as a holy day. If ikaw na nakikinig po ngayon, membro ka ng Protestant Church, maging ikaw man po ay born again, Baptist, whatever po, Iglesia ni Cristo or whatever church you are belong to, if patuloy mo pong paniniwalaan ang idea or ang belief na ang Sunday ang holy day ng Panginoong Diyos, then ikaw, according to our study, ikaw ay unti-unti na pong tumatanggap ng mark of the beast. Okay? Now, the hand is a symbol of work. Bakit po sa kamay? Okay? Bakit po sa right hand, mga kapatid? Meron po itong meaning. Kanina sa puso or sa isip, may meaning po iyon. Okay? Now, dito na po sa kamay. Bakit po ang mark of the beast ay itatatak po sa kamay? Dito po ang pagkakasabi po, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Dito pong pagkakabanggit. Anumang masumpungan gawin ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan sapagkat walang gawa ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol na iyong pinaparoonan. Mga kapatid, ang kamay pa daw po natin ay patuloy nating gawin ang tama. Hindi po ang mali. Kasi sa araw daw po na tayo po mamatay, doon po sa libingan o cemetery or shoal na binabanggit po sa verse 10, ay wala na po doon pagsisisi. So if ang atin pong ginagawa ay kabutihan para sa ating kapwa, if ang ginagawa nating kamay ay kabutihan para sa pag-win ng soul para sa Panginoong Jesus, then praise the Lord. But again, this is a combination of our hand
and our mind. If we keep the commandments of God in our minds and in our hands, and out of the abundance of our hearts desire to serve God and to follow His commands, ang ating pong kamay ay gagawa ng kautusan po ng Panginoong Diyos, mga kapatid. At tayo po magiging missionary ng Panginoon. Again, it is not enough na ikaw ay maging missionary sa iyong kapwa. Maganda po yon. But if your hearts are far away from God, if you keep rejecting the laws of God, sabi po ng Panginoong Diyos sa huling araw sa Matthew chapter 7, marami sa araw na yun mapaparoon sa akin, sabihin, O Diyos, O Panginoon, hindi ba kami nagpropesiya at nagpaalis ng mga demonyo? Sabi ng Panginoon mga kapatid sa kanila, hindi ko kayo kilala kasi ang mga puso ninyo ay malayo sa akin. You keep on rejecting the law of God, even the Sabbath day. Salamat po, Pastor. Sa ikawalong tanong, ayon sa Isaiah chapter 58 verses 1, 13, and 14, anong tiyak na mensahe ang inihatid ng Diyos sa kanyang bayan sa mga huling araw? Pastor? Mga kapatid, to answer the 8th question, let me read to you Isaiah 58 verse 1, 13, and 14. Ito mapagabanggit mga kapatid. Kumiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Verse 13, kung iyong iurong ang iyong paa sa Sabat sa paggawa na iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan at iyong tawagin ang Sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal at iyong rarangalan na hindi kalalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Kung magkagayoy, malulugod ka nga sa Panginoon at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa at papakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoong Diyos, He says to tell His people that they are sinning because they are trampling on His holy day. Very serious po mga kapatid, ang Panginoong Diyos when it turns on Sabbath day. Nais po ng Panginoong Diyos na ikaw at ako ay patuloy po na i-keep ang Sabbath na ng atin pong Panginoong Diyos. Kasi po sa huling panahunan, sa huling mga araw po mga kapatid, the test of our loyalty is in the Sabbath day. If we keep on obeying God, praise the Lord. Ang Panginoong Diyos ay nalulugod po sa atin mga kapatid. But we keep on sinning, nakakalungkot po mga kapatid, ang Panginoong Diyos ay hindi po papabor sa atin. And let me read you mga kapatid, Revelation chapter 14. In terms of Sabbath doctrine and faith, mula sa Biblia mga kapatid, ito po ang kanya pong binabanggit. Revelation 14, verse 9 to 12. At ang ibang anghel, ang pangatlo ay sumunod sa kanila na nagsasabi ng malakas at tinig, kung ang sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay. Remember, atin po pinag-aralan po kanina lang yung mark of the beast. If we keep on rejecting the word of God, if we keep on rejecting His law, especially the Sabbath day mga kapatid, tatanggap daw po tayo ng marka sa ating pong mga noo at sa ating mga kamay. This is the mark of the beast. Ito pong binanggit pa ulit, verse 10, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na naghahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan at siya'y pahirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay mapaiilang lang, magpakailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisimba sa hayop at sa kanyang larawan. Ang sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan, narito ang pagtitiyaga ng mga banal, ang mga nasisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, those who reject the law of God, those who reject the Sabbath command,
Sila po'y maghihirap sa apoy. Pero sabi po sa verse 12, narito yung pagtitiyaga natin, ninyo, na willing po na magpasakop sa Panginoong Jesus at tuparin ang kanyang utos, lalong higit po ang commands about the Sabbath day. So mga kapatid, let me invite you to please follow the commands of God. Salamat po, Pastor. Para sa ikasiyam na tanong, ang mga taong sumasamba sa araw ng linggo bilang isang banal na araw ay may tatak na ba ng halimaw ngayon? Pastor? Ito nakakaintriga po itong tanong mga kapatid. Sila po ba may mark of the beast na? Now, let me answer this mga kapatid by saying no. Wala pa po mga kapatid. Okay, absolutely no. No one will have the mark of the beast until Sunday worship become an issue forced by law. Kasi po, sa nalalapit na pong panahon, ang combination ng state and religion ay they will come into conclusion and they will both agree na gagawin pong sacred na po ang Sunday and everybody on the world will worship on that day. Kasi po magkakaroon po ng meeting mga kapatid, and this is a prophecy in the Bible po na dahil sa mga kalamidad, dahil sa mga pangyayaring hindi kanais-nais sa mundo ito, they come up in the decision na para mawala na po yung mga ganung mga bagay, then let us be united in our day of worship. Mga kapatid, pag gagawin na pong decree, ibig sabihin ng decree, kautusan, na ang Sunday na po ang banal na araw, hindi na po ang Sabbath or ang Saturday mga kapatid, then this is a decision time mga kapatid. If we keep on sinning, then magkakaroon po tayo ng mark of the beast. But absolutely, hanggang as of now mga kapatid, wala pa pong mark of the beast na ginagawa para doon sa mga taong nagpapatuloy po ngayon na nagkikip ng Sunday. Sabi po ng Biblia mga kapatid, may mga tupa po ang Panginoon na wala pa po sa kanya pong bakuran. At sabi ng Panginoong Diyos sila po ay kanyang tatawagin. So ibig sabihin po, it's not yet a close of probation. But if time comes mga kapatid, na ang mga taong ito ay patuloy po magre-reject, then that is the way, that this is the time na sila po ay magkakaroon po ng mark of the beast. At that time, those who decide to follow the false teaching of the beast and worship on Sunday, the beast counterfeit holiday, will receive his mark. Those who follow Jesus and obey his truth will keep his Sabbath day holy and receive his mark. Those who those who expect to refuse the beast mark in the future must step under Jesus' Sabbath banner now. His power is available to those who obey him. Without him, we can do nothing. With him, all things are possible. Mga kapatid, let us remember these things. Na isang Panginoon, na ikaw at ako, ay mamuhay na mayroon pong pagsunod sa kanyang kautusan. So, please, let me reiterate this once again. Sa ating pong part 1 ay madalas po ito sinasabi. Two options. To obey God or reject his commands. Mga kapatid, please. I'm begging, I'm pleading sa inyo po mga kapatid. You have heard the truth about the Sabbath day. Please obey this holy Sabbath day. Ika-4 po itong utos ng Panginoong Diyos mga kapatid. And there is no church above this command. Salamat po, Pastor. Sa ika-10 tanong, ayon sa aklat ng Apokalipsis, sino ang nakita ni Juan sa walang hanggang kaharian ng Diyos? Pastor? Mga kapatid, napakaganda po ng tanong po ito. And to answer this question number 10 mga kapatid, there is a threefold answer or very clear answer po mga kapatid. Number 1, okay? Those who have God's marks, sign, a Sabbath in their foreheads. Babasahin ko po sa inyo mga kapatid kasi po ito po pangitain po ni Juan. Okay? Now, ang pangitain po ni Juan na ito ay meron pong very symbolical meaning. Okay? Sa Revelation chapter 7 verse 3 and 4, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy hanggang sa aming mga tatakan. Sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Verse 4, at narinig ko ang bilang ng mga mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Mga kapatid, some other interpretation ito na po ay 144,000 literal na po itong mga tao. But the stance of the church, of the Seventh-day Adventist Church, mga kapatid, ito po ay symbolical in number. But one thing is sure,
meron pong ginagawang kasulukuyang pagtatatak. And that seal is no other than the Sabbath. If you and I keep the Sabbath day holy, then God's seal is slowly and gradually and automatically put in us. Ito, Sabbath keeper ka, you have the seal of God. Hindi po nasabi mga kapatid, ang Biblia po ang nagbabanggit po mga kapatid. And that seal is the Sabbath day. Pangalawa, those who refuse to identify with the base or his image and who refuse to have his mark or name in their forehead. Babasahin ko po sa inyo mga kapatid, Revelation chapter 15, 2. At nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy at yaon nagtagumpay sa hayop at sa kaniyang larawan at sa bilang ng kaniyang pangalan ay nakatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. Mga kapatid, nakakalungkot kasi on the other way around, those people na wala pong seal of the living God, which is the Sabbath day, will be thrown into the fire. Pangatlo, the people who today and for eternity follow where Jesus leads, trusting Him fully in everything. Nakakatuwa mga kapatid kasi po ang Panginoong Diyos sa pangitain po ni John. Akin po babasahin po sa inyo sa Revelation chapter 14 verse 4. Ang mga ito'y ang hindi nangahawa sa mga babae sapagkat sila'y mga malilinis at ang mga ito'y ang nasisusunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito'y ang binili sa gitna ng mga tao na maging mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. Praise the Lord mga kapatid. Sa pangitain po ni John, may dalawang grupo ng tao. Una, grupo ng mga tao na mga naligtas sapagkat meron po silang tatak ng buhay ng Diyos, and that is the Sabbath day. And the other way around, nakakalungkot kasi may mga grupo ng mga tao na hindi naligtas because they keep on rejecting God's command. Salamat po, Pastor. Sa ika-11 tanong, ano ang sinasabi ni Jesus sa mga tao ngayon? Pastor? Friends, brothers and sisters in Christ, sa aming pagtagap-subaybay dito po sa programa ating pag-aralan, God is inviting us. Let me read to you John chapter 8, verse 12. Meron po siyang solemn invitation po sa inyo pong nakikinig po ngayon. Ito po ang kanyang invitation. Sabi po ng Panginoon, muli nga nasalita sa kanila si Jesus na sinasabi, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. God is inviting you and me to follow Him. What a fantastic promise. If we follow Him, we will not end up in darkness, but will instead have a glorious truth. Further, following Him and keeping His Sabbath will put God's mark on our forehead and protects us from the dreadful plagues. Mga kapatid, this is a solemn invitation from your servant. Ako po si Pastor Roel Payad, mga kapatid. Ako po ay taos-puso po ng anyaya po sa inyo. Together with Ma'am Lorraine, napakinggan po natin ang salita po ng Panginoong Diyos. Why? Because He is the light. Siya po ang ilaw po, mga kapatid. And this Christ na akin pong pinapakilala po sa inyo ngayon pong gabi is simply inviting us. Follow Him. Follow His commands. And don't forget, one of His commandments is keep the Sabbath day holy. So mga kapatid, I hope and I pray na i-open niyo po ang inyo po mga puso. Sabi nga po mga kapatid, don't harden your heart. Open your heart in the dwellings of the Holy Spirit nang sa gayon po ay magkaroon po tayo ng seal of the living God. Salamat po, Pastor, sa dagdag na kaalaman na inyong ibinahagi. Ibabalik ko pong muli ang panahon sa inyo sa huling katanungan, closing remarks at panalangin. Mga kapatid, ang Panginoon po ay muli pong nag-iimbita po sa atin. And this invitation is out of love. Ever since, ang Panginoon po ay nag-i-invite po sa tao, not by force. Okay? Hindi po tayo pina-force ng Panginoon. No, mga kapatid, let me read to you John chapter 14 verse 15. Sabi niya po mga kapatid, if you love me, keep my commandments. Mga kapatid, the way we obey Christ, the way we obey His commands is by love.
not by anything else. Hindi po by the fear. Sabi ng Panginoon, kung takot ka sa impyerno, keep my commandments. No, He didn't say that. Hindi rin po reward-based ang Panginoon. Gusto mo ng langit? Napakaganda ng langit. Lunti ang ginto, ang nandoon. Ang streets ay gold. Kung gusto mo yun, keep my commandments. Hindi po reward-based ang Panginoon. Simple lang. Kasi gusto niya po magkaroon ng relationship sa atin, sa inyo, na nakikinig po ngayon. He wants relationship. Kaya sabi niya po, if you love me. And if we love God, katulad po natin po pagmamahal sa ating pong kapwa, sa ating pong mga misis, mga mister, sa inyo pong mga mahal sa buhay, nagkakaroon kayo ng relationship. Nagkakaroon tayo ng relationship sa kanila because of that word na nagbabind sa atin. Yun po yung love. Friends, God wants to have a relationship with you. And the only way na makakapagkaroon tayo ng relationship sa Kanya is to love Him. And how to love Him? Simple lang po. Keep His commandments. Now, let me offer a prayer to you. Okay? Pwede po tayong manalangin mga kapatid. So tayo po yung manalangin. Our Father in Heaven, Lord, thank you. You have opened our minds na nalaman po namin ang mark of the beast. But not just the mark of the beast. Napag-alaman po namin, Lord, na we can receive that seal of the living God. And that is through the Sabbath day. Lord, tinawagan niyo po kami sa mga sandaling ito to keep and to obey your words. Kasi po ito po ang paraan para kami po ay matatakan at maselyuhan po ng angel na inyo pong inappoint na magsisil ng mga amin pong mga noo na patuloy na nag-follow po sa amin pong Panginoong Jesus. Lord, help us to receive that seal and not the mark of the beast. Help us, Lord, na maging submissive sa inyo pong kalooban and not to rebel. Kasi Lord, kung patuloy kami magre-rebelde sa inyo pong kautusan, kung patuloy kaming mananampalataya sa mga maling aral, then wala po kaming kinabukasan, Lord. Help us to follow your word and your word alone, not the tradition of the church or our leaders who are committing mistakes, but only to follow you and obeying your words. Thank you, Lord, na pagpapalaan niyo po ang bawat isa sa amin. Nalahigit po ang tagapakinig po namin sa programang ito. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat po sa muli niyong pagsama sa aming programa. Salamat din po sa nakapag-subscribe na. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe and share niyo po ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa para mas mabilis nating marating ang mga taong gustong makilala ang Panginoon at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa Kanya. At kung meron po kayong tanong o gusto niyo rin pong mag-share ng experience, maaari niyo pong i-comment sa comment section. Ganon din po kung kayo ay may prayer request, pakilagay nyo rin po sa comment section para po maisama namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine, reminding you that God loves you. Bye-bye!